Magandang buhay sa ating lahat. Kababayan ko na mga OFW, ay today ngayon gagawin natin ay magtatanim tayo ng punla at saka mga halaman indoor po. Kagaya po nito, halaman to, nabili namin ito, bali isang piraso lang ngayon, parang nanganak, naging dalawa ngayon, ililipat ko sa isang mas malaking lalagyanan para medyo mas maganda siyang mas lumaki siya, kumbaga. Ito ay ginawa ko po itong video na to para makapag-share lang po ng konting kaalaman regards sa pagtatanim ng indoor. Kasi ako po ngayon na nakabase ngayon dito sa ibang bansa at bihira po ang garden. Kaya pagtanim ng mga halaman, ganyan. Kaya ito pong magandang gawin indoor na paghahalaman, itry natin. Yan, yung lupa na pala na to ay nabibili. Hindi ka basta-bastang kukuha ng lupa sa kapitbahay o saan banda dito. Kaya ayan, ito binibili ang lupa. Ayan yung lupa na to, parang na siya. Kumbaga yung sa atin ni black soil. Ayan, parang concentrated siya. Sorry, nabubulol. Para yung bayo po siya. Ito ay nabili ko po sa isang groceryhan. Bali, groceryhan po ata rito meron po niyan. Iwan ko po sa kung saan po kayo nakadestino o kung may alaman kayo dyan, ganyan. Mga lupa, ayan, pwede nyo gamitin. Tsaka ito, kumuha din po ako ng mga tuyong dahon. Ayan. Ito, hindi naman to bawal. Yung sa mga puno lang po sa mga park, pwede naman kunin yan. Yung mga tuyong dahon. Ayan po. Kasi pwede nating yan. Pwede rin ihalo natin sa lupa para maging pataba din ng mga halaman. Dagdag rin yan sa nutrients ng mga halaman. Kung ano man ang itanim yung halaman. So, ayan. Ayan. Una nga pala ito, inuna ko yung halaman. Kasi dalawa na nga. Malit yung paso, na sila sa isang paso. Nag-uunahan na sila. Kaya lilipat ko siya mas malaking halaman. Ito po halaman na to ay indoor po siya. Pwedeng indoor, pwede po sa labas. Ililipat ko lang po sa isang lalagyan na mas malaki para po mas makatubo siya o mas lumaki pa siya. Ayan, saka yung dahon po. Ayan, ko lang, in-squish ko lang siya o para siya, tawag doon, ma-scratch. Ayan, ko lang. Lalagay ko sa pinaka-base, sa ilalim ng paso. Saka ko lalagyan ng lupa. Ayan, lagyan natin ng bali, tansyahin nyo na lang po. Ito po wala pong standard na. Ito po akin lang po ito. Depende po sa inyo kung may alam po kayo nung pagtatanim. Kung gusto nyo po pwedeng idagdag, pwede rin pong hindi. Sa akin po kasi ganyan ang ginagawa ko. Hinaluan ko ng tuyok dahon. So ayan, yung tinanggal ko yung mga ibang yung lupa na na nakasabit. Pero wag niyo tatanggalin yung wag tatanggalin yung pinaka-base niya. Yung pinakasanga. Dahan-dahan lang po sa pagtanggal para hindi po yung halaman parang masaktan ba. Para hindi siya mamatay. Tapos pagkatapos ng tuyong dahon, ayan po, lalagyan po natin siya ng lupa. Depende, dito po wala pong sukatan kung gaano po kadami yung ilalagay nyo lupa. Depende po kung gaano kalaki yung paso na paglalagyan nyo. Ayan po. Kaya ako, first time ko itong gawin sa halaman. Kaya tinatansya-tansya ko lang. Kasi ilalagay natin yung halaman. Tsaka natin tatabunan ulit ng soil. Yan, kabilaan po yan.
make sure po na nalagyan lahat ng sa palibot ng halaman at i-sure nyo po siya na nakasentro tsaka nakatindig po, hindi po yung malamya o kaya yung pag diniligan mo yung matutumba. Medyo idein nyo din po yung lupa para medyo, kasi malaki na po yung halaman, kailangan yung idiin para hindi siya matumba. Ayan, dagdag lang po tayo ng soil. Ako po yung nakabase sa dito sa ibang bansa, wala po kasing available na garden, mga bakuran na katulad sa Pilipinas. Hindi ka gusto mo makapagtanim, hindi ka makapagtanim. Pagkakaalam ko po meron po yung yung mga nirerentahan po ata na para siyang dito na garden. Kaso mahal po. Hindi po natin kaysa pa natin sa garden. Isip na lang po natin yung money tapos na lang sa pamilya natin sa Pilipinas. Kaya mahirap din po kasing nasusunod yung luho, hindi man po natin nabibigyan yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Hindi naman po lahat. Yung parents lang po, mga kapatid ganyan na kailangan po yan. Hindi porket nasa abroad na po hindi na po tayo lumilingon sa ating mga nakatulong sa atin, ganyan po. Ito pa yung isa. Same lang po sa ginawa ko dun sa isa. Ayan, lalagyan po ng lupa. Ayan. Ito po ay ginawa ko po tong video. Ito, first time ko po tong gagawin tong video na to. Pero dati nakapagtanim na po ako ng ganito. Pero ngayon dito sa ibang bansa, first time ko po tong gawin. Kasi parang parang first journey po to, gagamitin ko yung mga space dito sa bahay o kaya apartment dito para makapagtanim ako ng mga halaman. Itatry ko yung indoor, baka sakaling gumana ba. Mahal po kasi ang mga prutas, mga gulay, kahit yung mga basic na gulay lang pong pwede nating itanim. Mga kamatis, yan, pwede po. Silig, yan po. Talong, pwede po yan. Hindi naman po, magtatanim pa ng mga yung kalabasa, yung gumagapang po, yun po, hindi po pwede rito. Yung lang po yung pwede sa capacity ng kung saan nyo pwedeng ilagay, dun po. At saka nilagay ko din po yung tinanggal ko sa halaman kanina na lupa. Nilagay ko din po, pinatong ko din po. Kasi sayang po kasi yung lupa kasi mahalaga dito. Hindi man natin pwedeng itapon yan kasi sayang, di ba? Kaya yan, iipunin ko po yan. At ilalagay ko po dun sa paso na mahaba. Para po sa binhi. Ayan. Lagay mo muna natin yung dalawang halaman dyan. Bali may dalawang halaman na pala akong nailipat sa ibang paso kasi hindi ko na po nasama sa video. Ito po yung kamatis sa talong. Bali binhi ng kamatis sa binhi po ng talong yung itatanim ko. Itatry ko po kung gagana siya sa indoor. Pero ito kasi hindi po ako professional sa ng ganito. Ginawa ko lang po ng video na kung sakali lang po kung pwedeng gumana. Pero nag-search din po ako sa ibang mga YouTube ganyan, sa mga talaga, mga professional na ng mga binhi, halaman ganyan para makakuha po ng idea. Hindi po basta-basta na tatanim ka lang po ng ganyan. Naku, sayang din po yung gagastusin nyo. Kasi bibili kayo ng punla. Ayan, paso, lupa, di ba? Kailangan po mag-research din po kayo. Hindi po yung nagmamarunong, mahirap po yun. Kailangan din po tayong, para po matuto tayo.
Ang ginawa ko po niyan, nilagyan ko din po ng ano, ito yung dahon. Tsaka ko nilagyan ng black soil. Kasi pag na-decompose na po yung sa katagal na-decompose na po yung ano, yung dry leaves, eh magiging pataba na po ng lupa yun. Ayan, ilagay nyo lang po, tawag dito. I-crush nyo yung soil para pino po siya. Hindi po kasi, pangit po kasi pag yung buo-buo. Sa mga mahilig magtanim po dyan, lalo na sa Pilipinas, maganda sa Pilipinas. Dito po kasi sa ibang bansa mahirap po. Wala pong ganyan space, malaking space na kung gusto mong magtanim, pwede kang magtanim. Ngayon ko po nalaman na ang kahalagaan ng lupa. Sa atin sa Pilipinas, pag may lupa, parang minsan natatamad kang magtanim, ganyan. Pero pag andito ka na, mahalaga pala ng lupa. Lalo pag may mga tanim kang mga gulay-gulay na ganyan. Sobrang mamahal po ng mga bilihin dito. Mahirap po kasing mag-compare ng ano, kunwari bibili ka tapos parang i-convert mo sa atin, parang manghihinayang ka sa pera. Kaya yung mga basic na essentials, mga ganyan, yung mga kailangan natin, kung pwede naman gawan ng paraan, magtanim-tanim na ganyan, pwede naman siguro, itatry po natin. Bali po yung unang paso, na po, ganun din po ginawa ko, pera, krinash ko siya, parang hinati-hati ko siya bayang-biya. Hindi po naman mas marami yung dahon, mas marami po yung soil dapat. Baka naman puro dahon na yung ano, wala nang kakapitan yung ano, yung mga halaman or binhi pag lumaki na. Ayan, so lagyan ulit natin ng black soil. Karat lang po natin. Same lang po sa nauna kanina. Pasensya na po kung may hindi po ako makapagsalita ng diretso kasi po first time ko po ginawa itong video na to. At ito, first time ko gagawin tong indoor na to, yung pagtatanim. Pero dati po sa probinsya, nagtatanim na po kami ng ganito. Mga punla, mga kamatis, mais, ganyan, mga gulay, palay. Masarap, maganda po kasi sa bahay yung medyo may mga halaman ka rin nakikita. Parang nakakawala po ng stress. Lalo pag yung halaman mo ay tumutubo na, namumunga, ganyan, ay nakakawala po ng stress. Lalo pag pagod ka po galing sa trabaho, ganyan po. Itong ano pala, ito yung dahon, kinuha ko po sa park. Nagtitingin na ngayong mga ano doon. At nakuha ko ng ito yung dahon. Hindi naman po bawal. At saka kalat lang din naman po. Yan po sa pag ano po ng binhi, wag pong idiin yung lupa. Parang lang siya, naka-relax. Pag sa punla, wag po yung matigas yung ididiin mo para hindi tumigas yung lupa, para hindi mahirapan yung seeds. Maliliit na seeds yung punla po pag tumubo na.
Sa mga kapwa ko po OFW ay maswerte po yung mga may mga garden sa bahay, sa dormitory, ganyan. Ay maswerte no po kayo. Ito po yung kamatis. Unahin ko po yung kamatis. Tinanggal ko na po sa lalagyanan. Bali parehas lang po sila. Ganyan yung lalagyanan. Hindi ko po nilagay lahat yung kamatis kasi hindi pa naman nating parang pa lang to, parang example pa lang naman po to. Nabili ko po to sa tindahan. Bali, 2 euro po ata to na mahigit. Tignan mo, kukunti po ang laman yan. Ayan, hindi ko po nilagay lahat, kalahati lang po. In case po na sa susunod, tutubo yan at pwede ka na naman gumawa, pwede mo magamit. Hindi mo pwedeng gamitin lahat kasi wala pong malaking space. Yung saktuhan lang po yung yung kasya po sa yung sa space sa bahay nyo o kaya sa mga dormitory nyo. Ito po yung talong. Ito, nagtaka ako sa talong. 7 lang yung laman, 2 euro. Pero naman po yung talong dito, malalaki po yung talong pag namunga. Sa Pilipinas po kasi mahahaba po na color violet. Dito po color violet din po pero siya, mataba. Mataba na makapal yung yung balat. Try ko po kung tutubo po. Sana po makapagdala ako sa Pilipinas ng ganito. Try ko po kung makapagdala o mabubuhay doon. Kasi maganda po yung talong, malaki po. Baga yung isang piraso, pag hinati mo, magiging 4. Parang ganun po. Pag nagturta ka ng talong, ay po, maganda po. Parang marami po siya. Ayan po, tapos ilagay natin yung seeds na ganyan. Papatungin po natin ng black soil din, pero yung crush na crush po siya. Wag po yung buo-buo po. Kailangan po yung na-crush po talaga siya ng maigi. Tapos po siya. Dapat nalagyan po lahat. Wala pong nakalutang na seeds. Kasi mahirap din po kung aasa ka lang sa bibili, aasa ka lang sa mga karni. Naku, masama po din po sa katawan yung laging karni. Hindi po maganda yun. Kailangan po may gulay, alternate po. Isda po dito mahal din. Triple ang presyo. Kaya gulay, karne medyo mura po, pero isda po sobrang mahal po. Ito po yung bell pepper pa pala tong isa. Bali, bumili pa ako ng bell pepper na kulay pula. Itatry ko din po kung tutubo po siya. Tapos kinuha ko po yung buto, pero hindi naman po lahat. Kumuha ko ng konti. Itatry ko lang po kung tutubo. Pag tumubo po yan, at saka rumami na po yan, yung pula na po yan, hindi ko po matatanim lahat po yun dito sa bahay. Ang gagawin ko po, yung mga kakilala kong Pilipino na malapit dito, bibigyan ko din po ng pula kung gusto po nila magtanim sa kanilang mga bahay. Kaya sa mga terrace, pwede po, bibigyan ko po sila. Kaya kasi mahirap po talagang walang mga pananim at sobrang mahal nga po, puro pamilyado rin po yung mga tao rito. Kung gusto lang po nila, magbibigay po ako. Kasi pag tumubo naman po yan, yung pula na po, ililipat mo lang sa malaking paso. Ayun, babantayan mo na, lalaki na yun. Tsaka yung kalabasa po dito, bumili din po ako ng hinog na kalabasa rito. Tsaka kinuha ko yung buto. Magtatanim din po ako kahit mga ilang peraso lang po. Itatry ko lang po kung tutubo.
Gagawa po ako ng video nito kung tumubo na po yung mga punla. Tapos gagawa rin po ako ng video kung tumubo ng punla, itatransform po natin sa paso hanggang po sa makita natin na tumubo talaga at namunga. Kumbaga ito po trial and error pa po itong gagawin ko, itatry ko lang po. Pero may nabibili po talagang binhi dito. Binhi ng bell pepper, ayan, mga kalabasa. Kaso nga lang mahal po kung pwede ka naman gumawa na ibang paraan, kung po pwede, ayun, gawa po ng paraan. Ay tipid-tipid din po, mahirap po kasi mahal. Malay pa natin itutubo po siya. Yung paglagay po ng ano dito, ganun po dun sa kabila. Huwag nyo pong ididiin, parang iano nyo lang, papato nyo lang siya. Parang naglalagay lang kayo ng asin, salt, ganyan, mga harina, pagkain. Ayan po, tapos na po yan. Tapos ang gagawin ko po dyan, kumuha po ako ng pandilig. Hindi po tayo gagamit ng tabo o mga ibang ng pandilig. Ang gagamitin po natin dyan pang spray. Para hindi po masira yung punla, lulubog, ganyan. Ayan, spray lang po. Lalo pag sa mga indoor po. Kasi pag nasobran nyo po ng tubig yan, ay lalabas po yung tubig doon sa ilalim ng paso. Pwede po mo problema. Maganda yung ganyan po. Mag-moist lang po yung lupa. Huwag naman yung karamihan nyo yung lupa na para pong nagdidilig nagpapatubig ng mga palayan. Hindi po ganun. Ayan po. I-estimate nyo lang po na parang nabasa na hanggang mabasa yung lupa hanggang maabot niya na yung punla. Yun, estimate nyo lang po yung pagdidilig. Ay, yung pang ko po na yan, pang spray ko po yan. Nabili ko po dun sa groceryhan. 1 euro lang po. Yung pinakamura kong nabili. Hindi man po pwede na bibili ka agad ng mamamahalin. Kung hanggat kaya mo mag-budget po, magbabudget po tayo. Lalo sa mga gamit na ganyan, nag-uumpis pa po tayo. Ayan, yan lang po hanggang parang moist na yung lupa. Medyo basa na po siya. Bali, ayan din po ang ginagamit ko pandilig ng mga halaman. Hindi po yung tabo. Kasi nasanay po tayo sa Pilipinas na may tabo, ganyan. Ano pa yun? Yung ginagamit na parang may shower. Nakalimutan ko na po. Yan, didiligan ko na po yung isa. Yung halaman kanina. Bali, may binili din po akong mga rose. Tatry ko din po hindi ko na po sinama sa video kasi namamatay. Bumili po ako ng rose na halaman. Bali, 4 na piraso po. Para nalalanta po. Kaya hindi ko na po sinama sa video. Tatry ko po yung mga indoor na halaman po. Dito. Pero nanonood po ko sa mga YouTube, sa mga nag-garden na po talaga na matagal na yung paano setup po. Ayan po. Kasi po ito, indoor po, hindi po pwedeng ilagay sa labas. Kasi wala man tayong garden, wala man tayong terrace, ganyan. Wala man tayong malaking space. Kaya ito, pupunasan ko po. Tatanggalin ko yung mga medyo may lupa-lupa, putik-putik. Kasi sa loob ko po ito lalagay. Kasi kaya naman po pag may bisita kayo, may nakalagay kayong halaman na putik-putik po sa loob ng bahay, di ba? Kaya punasan niyo rin po. Importante po din yung kalinisan sa bahay. At ito nga pala yung suggest ko po, yung pagkuha po ng tuyong dahon, i-make sure nyo po na walang insekto, walang uod, ganyan po, mga walang langgam yung kinuha yung dahon. Kasi pangit po yan pag pumasok sa bahay. Kaya i-make sure nyo po na walang mga insekto.
Ayan, pupunasan ko din po yung halaman para matanggal yung mga ali-alikabok. Hindi naman siya putik po na ano. Yung ali-alikabok lang po na pinag-anuhan ng lupa. Excited na po ako kung tutubo po yung mga punla. Sana po tumubo. Eh po yung kalahati po nung ano, kamatis na po na binhi. Itatago ko po. Ayun na nga po, ililipat ko po siya sa may sala. Gumawa po ako ng styrofoam. Yan, styrofoam po yan. Kinat ko po yan. Yan po yung mga pinaglagyan ng pinamiling ano, nung parang estante rito. Hindi ko po tinapon. Ayan, ni-recycle ko po. Nilagyan, parang ginawa ko po siyang ano, stand. Tapos nilagyan ko ng kahoy na para sa paa. Ang gagamitin ko sa may gilid. Huwag naman po kasi direkta dun sa may semento. Pangit po. Kaya maganda po yung may ganyan. Tsaka malinis po tignan. Kasi sa sala po, kaya kailangan din po malinis. Kasi kayo din po ang may bahay niya. Huwag naman po yung basta-basta. Lilipat ko po dyan yung mga halaman. Ayun po yung dalawang halaman na sinasabi ko sa inyo. Ayun, tinatanggalan ko po ng ito yung dahon. Tinatanggalan ko po ng mga tuyong dahon para yung nutrients mapunta po sa halaman, hindi po mapunta para ano po, yung diretso po siyang tumubo. Tinatanggalan ko po din ng ibang leaves, yung malalaki po, ganyan po minsan. Yung rose ko po, hindi ko po na po pinakita. Lanta po, pangit po. Itatransfer ko po din po sa ibang lalagyanan. Kasi nasa isang paso po sila, 3 parang sanga po yun. Ilipat ko din yung punla. Tapos i-ano ko din po, i-update ko din po kayo kung ilang araw po bago tumubo yung punla. Kasi yung iba meron pong date na sinusunod. Kaso nga lang dito po, hindi po tayo sigurado kung tutubo po siya ng ganong araw. Kaya sasabihin ko na lang po sa susunod na video kung ilang araw po bago tumubo yung mga binhi. Ayan po, tapos na po tayo. Salamat po sa panonood, pagtsatsaga. Subscribe na lang po.